Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral na may pamagat na Bakit naparito si Kristo sa lupa? Talaga bang kailangan ni Kristo na pumarito sa lupa? Ang sangkatauhan kaya ay maring naligtasan na sa ibang kaparaanan. Ang layunin ni Kristo sa pagparito sa lupa ay upang iligtas ang tao. Lucas 19 verse 10. Ito ang adhikain ng kanyang misyon sa lupa. Ang mga taong waglit ay higit na mahalaga kaysa lahat ng mga kayamanan at karangalan sa lupa. Unang tanong, bakit naging kabahagi ng laman at dugo si Jesus? Hebreo 2 verse 14. Kaya ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa matuwid ay ang diablo. Ang pagkakatuwang tao ay para sa layunin ng kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi isa lamang pangyayari sa kanyang makataong kabuhayan. Iyon ang pinakatampok na adhikain nito. Siya ay naging tao upang mamatay siyang gaya ng isang tao alang-alang sa tao. Ikalawang tanong, gaano kahalaga ang kamatayan ni Kristo? Mateo 20 verse 28. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos. Ang kamatayan ni Jesus ay binanggit ng tuwiran sa Bagong Tipan ng maraming beses. Ang matandang tipan ay naglalaman ng maraming hulang tumutukoy dito. Ito ang paraan na dapat niyang gawin upang mapatay si Satanas. Ikatlong tanong, ano ang pinag-usapan ni na Moises, Elias at Kristo doon sa bundok ng pagbabagong anyo? Lucas 9:30 at 31. At biglang may dalawang lalaking nakipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakita sa kalwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Ikapat na tanong, bakit namatay si Jesus? Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog na dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Si Pedro ay may sinabi tungkol sa matuwid na namamatay alang-alang sa liko. Unang Pedro 3 verse 18. Siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Unang Korinto 15 verse 3. Basahin ng unang Pedro 2 verse 24. Ang kamatayan ni Kristo ay alang-alang sa iba. Siya ay matuwid at karapat-dapat mabuhay, ngunit siya ay namatay kapalit ng mga taong makasalanan na nararapat na mamatay. Ikalimang tanong, ano ang nagawa sa tao ng kamatayan ni Kristo? Colossus 1:19 hanggang 20. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ika-6 na tanong, paano nakakapag-alok ng kapatawaran si Kristo sa mga makasalanan? Isaiah 53 verse 10. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan, makikita niya ang kanyang supling. Pahahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. Si Jesus ay naging isang handog na pangkasalanan dahil sa kasalanan, at sa kanyang kamatayan lamang maaring maigawad ang kapatawaran sa mga makasalanan. Basahin ang Hebreo 9 verse 22 at ang Isaiah 53 verse 12. Dahil sa kamatayan ni Kristo, ang Diyos ay maaring makitungong may kahabagan sa buong sanlibutan. Unang Timoteo 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. Ang halagang pantubos ay nabayaran na. Lahat ng tao ay napatawad na. Dapat itong tanggapin ng tao na may pananampalataya, at kung magkagayon ang biniling kapatawaran ay sa kanya. Si Kristo ay naparito sa lupa at nakaranas ng kamatayan dahil sa bawat tao. Hebreo 2 verse 9. Sapagkat si Kristo ay naparito at namatay
makapag-aalok ang Diyos sa tao ng kaligtasan. Siya ay namatay alang-alang sa mga di matuwid. Unang Pedro 3 verse 18. Siya ay namatay alang-alang sa mga makasalanan. Roma 5 verse 8. Siya ay namatay dahil sa mga masama. Roma 5 verse 6. At ako, kapag ako itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong uri ng kamatayan ang ikamamatay niya. Juan 12:32 hanggang 33. Ang kamatayan ni Kristo, ang dakilang bato balani ng langit na humihila sa lahat ng tao patungo sa Kanya. Sa ikatlong topic, tatalakayin natin ang may pamagat na pagsisisi at pagpapahayag.